Jackpot itong si Clarkson kung sakaling itutuloy ng Dallas Mavericks ang pagtitrade sa kanya. Sa ngayon nga ay konektado itong Dallas Mavericks kay Jordan Clarkson ng Utah Jazz mga idol. Former 6-man player ito. Kung mapapansin nyo ay tumutugma na nga itong pinaplano ng Dallas Mavericks. Unang-una kanilang ginawang available si Daniel Gafford. Magaling na defender itong si Gafford mga idol. Kabilang yan sa mga factor kung bakit naging matagumpay sila sa mga nagdaang taon. Subalit ngayon kanilang iniiba yung kanilang playing style, yung kanilang approach dahil kanilang pinagtitibay pa yung kanilang perimeter defense. At sa tingin nila, yun ay maibibigay ni Jordan Clarkson. Ayon kay Brett Segel ng Clutch Points, interesting ito sapagkat available din naman sa trade market itong si Clarkson. At yung kanilang gustong makuha rito mga idol ng Utah Jazz ay pwede nga raw draft compensation, sa madaling salita mga picks o mga batang players lang. Nasa 14 million ang sinasahod nitong si Clarkson sa season na ito mga idol. Ibig sabihin, pwedeng ipadala ng Dallas Mavericks sina Maxi Kleber at Dante Exum para sa trade. Maliban sa kanyang depensang maibibigay mga idol, nangangailangan din sa ngayon ang Dallas Mavericks ng isang consistent na scorer coming off the bench. Pwede rin nilang isalpak itong si Clarkson sa starting lineup mga idol. Kaso ang problema nga lang, itong si Clarkson ay mayroong iniindang torn plantar fascia sa kanyang kaliwang paa. As of now, wala pang timetable, wala pang insaktong araw o buwan sa kanyang pagbabalik. Ngayon pa man, siya ay nag-a-average ng 16 points para sa Utah Jazz. Sa kabuuan, ito ay magandang oportunidad para kay kabayan Clarkson dahil kahit papano, mayroon siyang tsansang magkampiyon. Samantala mga idol, ganun pa rin ang resulta sa Golden State Warriors. Tinambakan sila sa mismong bahay nila ng Boston Celtics. 40 point mga idol ang ipinukol sa kanila. Magandang depensa ang ipinakita nitong Celtics laban sa Warriors. Andrew Wiggins 4 points, Peyton 2 points, Jackson Davis 5 points, Steph 18, Dennis Schroeder 7 points, Modi 13, Buddy Hield and Landy Waters tig-6 na puntos. Sa kabila, Jason Tatum 22 points, Porzingis 18, Brown 17 points. On point ang shooting ng Celtics sa 3-point line, 48 attempt, 20 ang kanilang naipasok. Sa Warriors, 14 ang kanilang naipukol sa 53 attempt nila. Ngunit heto, sila'y nilampaso sa rebounding. 50 rebounds para sa Celtics, 38 lamang sa Warriors. Inaalat ang Golden State Warriors sa kanilang shooting. Aba, tinodas naman sila ng Boston Celtics sa 3 at sa pagpuntos sa loob. Marami din naman ang nagulat mga idol sa sinabi nitong si Coach Steve Kerr. Nakalimutan na lang daw ang nangyaring ito at mag-move on na lamang sila papuntang Sacramento Kings. Maliban dyan, sinabi rin ni Coach Steve Kerr na naging competitive din naman daw ang kanyang mga manlalaro sa buong taon. At least ginawa daw lahat ng kanyang mga players ang kanilang makakaya. Subalit sila'y tinatambakan pa rin. Para sa inyo mga idol, ano kaya ang iniisip nitong si Coach Steve Kerr? Comment lang yan.